Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid and friends natin sa Facebook. At today, ating tatalakay ng isang paksa na may kaugnayan sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 7. So, ang title ng ating pag-aaralan ngayon o ang ating paksa, Consider Paul what he says. Tandaan natin, kapag walang dispensational understanding at hindi ginagamit ng isang tao ang tamang paghati sa salita ng Diyos, sa kanyang pag-aaral, ay hindi madaling unawain ang talatang ito. So in this present dispensation, tayo ay naligtas dahil sa biyaya lamang. Remember that, no? So sa talatang ito na ating babasahin, in Romans chapter 11 verse 6, and if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Malinaw na sinasabi ng talatang ito, kung sa pamamagitan ng biyaya ay hindi nasagamang gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi na ito biyaya. If by grace, then there is no more work. So sa panahon natin na nasa ilalim ng biyaya, hindi kailangan ng Diyos ang iyong mga gawa para maging katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi sa pagtupad ng kautusan, tandaan natin ito, upang siya ay mabigyan mo ng kaluguran ng Diyos. Hindi tayo aabot sa Kanyang pamantayan. Ang Diyos mismo ang gumawa ng lahat upang tayo ay maligtas. Siya ang nagbayad sa lahat ng ating kasalanan upang tayo ay maging matuwid sa harap niya. Tayo ay naligtas dahil sa kanyang biyaya. At hindi sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya lamang. Malinaw naman ito sa turo ni Apostol Pablo. Kung hindi natin kayang tanggapin that this body of Christ in this present dispensation of grace, at ito ay misteryo, tandaan natin to, revealed by Christ to Paul. Ayon sa Ephesians, ito ay makikita natin sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 9. Tandaan natin, hindi mo makikita ang simpleng pagkakaiba ng mga taong nabubuhay sa ilalim ng kautusan at sa mga taong nabubuhay sa ilalim ng biyaya. So, kapag wala tayong interest, tandaan natin upang alamin itong mystery revealed by Christ to Paul. Pag wala tayong interest, una, hindi mo makikita ang pagkakaiba ng dalawang entidad na to. These two entity, which is the dispensation of the law, and the dispensation of grace. Pangalawa, ang magiging bunga ng patuloy na magiging sikreto ang bagay na ito sa iyo. This mystery ay magiging patuloy na magiging misteryo sa iyo. Ang mensahe ni Pedro sa Acts chapter 10, kung iyong babalikan at iyong babasahin ang Acts chapter 10, ito ay tungkol sa pangangaral niya kay Cornelio, in order to be accepted with him sa Diyos, you need to work for it. Kailangan mo itong pagsikapan, Subalit sa mensahe ni Pablo, dahil sa biyaya ng Diyos, became accepted or we became accepted in the beloved, dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus. So definitely, ang mensahe ni Pedro ay hindi angkop upang ikaw ay maging bahagi sa katawan ni Kristo. Dahil ang mensahe ni Pedro, in order to be accepted by Him, you need to work for it. Whereas doon sa biyaya ng kaligtasan, tayo ay naging accepted in the beloved, once you believe in the gospel. In Titus chapter 3 verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So, ating tatalakayin today, na ito ay tungkol sa 2 Timothy chapter 2 verse 7. Maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na hindi kinikilala ang talatang ito, Maraming mga Kristiyano sa panahon natin sa Sunday after Sunday, sila ay of course pumupunta sa simbahan to hear the word of God. Kanilang binabasa at isinasaulo kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan.
Subalit I consider na nakakalungkot, Maraming gumagawa nito pero hindi sila naniniwala, kung ano ang nakasulat mismo doon sa pahina ng kanilang mga Biblia, Sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, ayon sa talatang ito, consider what I see. Ito ang sulat ni Pablo. And the Lord give the understanding in all things. Ating titignan ang kahalagahan ng talatang ito na may kaugnayan sa tamang paghati sa salita ng Diyos. Then let's continue in Romans chapter 16 verse 25. Now to Him, sino yun? Ang Panginoon, ang Diyos, that's God. That is of power to establish you according to my gospel. Sa isang pangungusap na ito ay nakasalalay ang pundasyon in the Pauline theology para sa iyo at sa akin upang ating maintindihan at sa pamamagitan nito tayo ay patitibay ng Diyos ayon sa talata ating nabasa Now to Him that is of power to establish you according to my gospel. Sa madaling salita, kung gusto mong patatagin ang iyong pananampalataya, kung gusto mong malaman ang iyong kinaroroonan kay Kristo, kung gusto mong malaman ang doktrina tungkol sa katubusan at pagpapawalang sala at lahat ng doktrina para sa iyo bilang isang mananampalataya, lahat ng ito ay malalaman mo ayon sa kanyang ebanghelyo in my gospel o according to the gospel of Paul. Kaya ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, na sabi niya doon na huwag silang magturo ng ibang doktrina maliban sa ipinangaral niya ni Paul. Nang sabihin ni Pablo na ating ebanghelyo, my gospel, ay hindi natin masasabing siya ay mayabang o nagyayabang dahil ito ang dispensation of the grace of God sapagkat si Jesus ang nagpahayag sa kanya para sa body of Christ. Remember Romans 16 verse 25 na now to Him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, Ngayon, titignan natin ang sinasabi ng dalawang talatang ito. Let us compare, yung dalawang talata, So, 2 Timothy chapter 2 verse 7, una, ang sabi niya rito, consider what I say. Sabi ni Paul, and the Lord give the understanding in all things. Then in Hebrew chapter 3 verse 1, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, ano sabi niya? Consider the apostles and high priests of our profession, Christ Jesus. So kung titignan natin ang dalawang talatang ito, nais kong makita ng bawat isa sa atin. Una, sabi ni Pablo sa talatang 7 ng 2 Timothy chapter 2, isipin mo ang sinasabi ko, consider what I say. At ang pangalawa naman sa talatang Hebrew 3:1, ang sinabi nito, consider the apostles and high priests of our profession, Christ Jesus. Bakit sa mga talatang nabasa, ang isa ay itinuturo ang sarili ni Pablo, Ang isa naman ang itinuturo sa Panginoong Yesus, Isa itong mahalagang tanong na magbibigay linaw sa mga maling kaisipan, kapag yung naiintindihan ang katotohanan tungkol dito. Nang isulat ni Pablo, consider what I see, in verse 9, makita natin na wherein I suffer trouble as an evildoer. Isipin natin kung ano ang nangyayari sa mga panahon na yon, during those days, na nasabi ni Pablo ito, nang si Pablo ay naligtas at ang transition period in the book of Acts, sa mga panahon na yon. Consider natin ito, There is a transition period that time, nung sabi ni Paul. Sina Peter, James, and John, yan, sila ay pumunta sa mga panahon na yon sa mga circumcision. Diba, nag-iwalay sila doon, sa mga Hudyo,
Ito'y makikita natin sa Galatians chapter 2 verses 8 to 9. Naghiwalay si Pablo, Peter, John, and James, no? At hindi nila sinabi na consider Paul what he says, no? Hindi nila 'yun na binanggit ng tatlong apostles na to, no? Apostles, no? Hindi nila sinabi na consider Paul what he says, no? Hindi nila ito pinangaral, no? Ang sinabi ni Pablo dahil sa kanila, ang mga bagay na ito, it was a strange things for them. Mga bagay na sinasabi ni Pablo is strange things, no? Kakaiba, no? Kung maaalala ninyo ang kanyang mga kaharap sa Athens in Acts chapter 17, ay mga philosophers, no? And ang sabi nila kay Pablo, no? You bring new things, ang sabi nila, no? In our ears, no? Malinaw na si Pablo ay may may dalang bagong mensahe, no? Revealed to him by Christ, sapagkat sila ay nasa ilalim ng kautusan, pero ang ebanghelyong ipinangangaral ni Pablo ngayon ay tungkol sa biyaya ng kaligtasan. So sa kanila, it's a strange things, no? Hindi nila ito maintindihan because they are under the law. Subalit sa pangangaral ni Peter, James, and John, hindi nila sinabing consider Paul what he says, no? Hindi rin nila sinabi na consider me, no? Ano ang kanilang sinasabi o ano ang kanilang ipinangangaral, no? Makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, no? Leaving us an example that ye should follow his steps. So tandaan natin, sa talatang ito, laging itinuturo sa mga tao kanilang pangangaral kay Jesucristo, no? Sa panahon natin ngayon, laging itinuturo, no, ang mga tao sa cross ng ating Panginoong Hesus. By this time, no? Sa panahon natin ngayon, hindi natin itinuturo ang Sermon on the Mount nung mangaral ang ating Panginoong Hesus, no? And follow those footsteps of the Lord. No? Sapagkat ang Sermon on the Mount ay hindi ito ang mga tuntunin upang sundin ng bawat miyembro ng body of Christ, no? So, marahil ito ay sa atin ngayon, yung pangangaral natin ngayon, itong binabanggit ko is a strange things, no? In the dispensation of grace, no? Hindi ito yung ating dapat, hindi ito dapat ang aral na para sa atin, no? Alam natin ang Sermon on the Mount, it is a constitution for the millennial reign of Christ. Yun ang bago maghari ang Panginoong Yesus. Ito yung pinangangaral ng Panginoong Yesus as a preparation for His coming kingdom, ano, on earth, no? In 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi ni Pablo, wherefore I beseech you, sabi niya sa kanyang mga sinulatanan, ano, be a followers of me. Ang sabi ni Pablo dito, be followers of me, don't misinterpret ang aking sinasabi, no? Dahil may ibig sabihin si Pablo nang sabihin niya ito, be followers of me. Mayroong pagkakaiba kina Pedro noong sinabi niya to follow Christ when the people pointing to Christ, no? Sabi niya, ang pangangaral ni Pedro ganito, no? Paul is pointing us in the finished work of Christ. Mayroong nang tinapos na gawain ng Panginoon, ano? Sinabi ni Pablo na sumunod tayo sa kanya according sa ipinahayag ni Jesus. Sa kanya, no? Kanino? Kay Pablo, no? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 16, wherefore henceforth know we no man after the flesh. Yeah, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. So, mayroong panahon na nang ang relasyon kay Jesus is in the flesh during his earthly ministry, ano, to Israel. Subalit ngayon in the dispensation of grace, mayroong bagong revelation na ibinigay kay Pablo. We no longer know him, no, in the flesh. Pero paano natin siya makikilala ngayon sa sulat ni Pablo? Ang sabi niya rito sa Romans chapter 16:25. Now to him, no? Now to him that is of
power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Hindi natin siya nakikilala ngayon in physical, ano? But makikilala natin siya according to the revelation of the mystery as revealed to Paul. So, hindi natin siya kilala ngayon tulad na nang siya ay nangangaral sa lupa, no? Ang pagpapakain niya sa 5,000 sa pamamagitan ng 5 loaves and 2 isda sa ang pagpapagaling niya sa mga may sakit, ano? Sa mga bulag at sa mga lumpo. Ganoon natin siya nakilala, no? Panginoong Yesus. Ngunit ngayon, we know Him as the resurrected Christ seated at the right hand, ano? Of the Father, ano? Ito yung ating pagkakilala ngayon sa Kanya, no? Ganito natin nakikilala si Jesus ngayon, but not in the flesh, no? Nung siya ay nasa earthly kanyang ministry, ano? Now, in 2 Timothy chapter 2, verse 7, when Paul say, consider what I say, Timothy had a choice. No? Pwede siyang pumili, no? According in the Old Testament, kung paano siya naturuan ng kanyang ina, according to the scriptures, no? Mababasa din natin to, no? Pwede niyang sabihin kay Pablo na sumunod sa mga propeta, no? At sabihin kay Pablo kung sino ba siya. Subalit hindi ito ginawa ni Timoteo, no? Kung hindi niya sinunod si Pablo sa verse 7, hindi siya binigyan ng Panginoon ng kaunawaan. No? Ang problema sa body of Christ sa panahon natin ay pagkalito, no? Or confusion dahil ang mga Kristiyano nowadays ayaw nilang i-consider, ano, ang sinasabi ni Pablo, no? So ito ang pinakamalaking nakikita nating problema na sa body of Christ sa panahon natin, ano? Ayaw nilang pakinggan, ano, si Pablo, kaya walang masasabi natin pagkaunawa, no? Ayon sa scripture, no? Si Pablo ang apostle sa mga Gentiles, ano? And it is not an option, ano, but a command. So, mayroong ibang talata na magkakapareho, no? Magkapareho ang sinasabi tungkol dito. Tignan natin yung 1 Corinthians chapter 14, verse 37. If any man think himself to be a prophet, no, or a spiritual, no, maraming mga tao na ibinibilang ang kanilang sarili na sila ay spiritual, no. Hindi ko alam kung paano sinusukat ng iba, no, ang kanilang pagka-spiritual, no. Siguro marahil kung 100% lahat ng mga programa sa loob ng kanilang kapulungan, ano, o ng simbahan ay kanya itong perfectly na ginagawa, no. Ibinibigay ang buong suporta sa local church nila, no. Wala silang panahon na makihalubilo sa mga tao, no. Sila ay hiniwalay ang kanilang kanya-kanyang mga sarili, no. Subalit ano ba ang sinasabi ng talata dito? To be something spiritual, no. Kung paano tayo magiging spiritual. Let him acknowledge, ayon sa talata, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. So malinaw, no? Ngayon, kung hindi ka sang-ayon kay Pablo, tingnan natin ang susunod na talata. Kung hindi ka sang-ayon sa talatang ito, to be a spiritual, tingnan natin ang susunod na talata kung ano ang sinasabi tungkol sa iyo, no? In verse 38, but if any man be ignorant, let him be ignorant, no? Sinabi ni Pablo sa 2 Timothy verse 7, kung ayaw mong isipin ng aking sinasabi, hindi ka bibigyan ng kaunawaan, ano, ng Diyos at mananatili kang mangmang. You will stay ignorant, no? Then, bakit natin ito nasasabi? Dahil ang mga tinanggap na pahayag ni Pablo ay para sa body of Christ. Bakit natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos ng may tamang paghati? Dahil ito ang utos na paraan na dapat nating gawin, ano, ng isang mananampalataya o ng isang Bible student na aralin ito ng may tamang paghati. No? So, alam ba ninyo kung ano ang resulta if you consider ang sinasabi ni Pablo? Ano ang kanyang pangako? Magkakaroon ka ng pagkaunawa. No?
So in 1 Timothy chapter 6, verse 3, if any man teach otherwise, ito naman, magtuturo ng ibang aral and consent not to the wholesome words. Tingnan natin itong wholesome words, Hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, Ito yung wholesome words, Even the words of our Lord Jesus Christ, Sa makatuwid ay sa salita ng Panginoong Jesus to the doctrine which is according to godliness, Sa talatang ito, madalas kapag ito ang paksa ng iba sa kanyang pagtuturo at nabasa niya ang bahagi ng the wholesome words of our Lord Jesus Christ, pilit na bumabalik sila sa four Gospels na dapat sundin sa kabila ng mga ito ay inutos sa mga kanino? Sa mga Hudyo, Kahit na ang mga sulat ni Pablo ay kanyang sinabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 37, ito ay mga utos na galing sa Panginoon, Yung tungkol sa kanyang sulat, In our timeline, ang Panginoong Yesus ay nangaral sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap. Ang plano ng Diyos para sa Israel ay pansamantalang nahinto nang siya ang bansang ito ay nahulog sa kanilang patuloy na pagtanggi hanggang pinatay nila si Esteban at tinanggihan nila ang Santong Espiritu. Ang plano ng Diyos para sa Israel ay pansamantalang nahinto. Nakakilala si Pablo sa Panginoon at tumanggap ng bagong kapahayagan from Romans to Philemon. Ito ang kanyang kapahayagan ni Jesus kay Pablo. At ito yung wholesome words na tinutukoy ng talata. Ito ay para dun sa body of Christ. Kumbaga sa katawan, ito yung kumpletong sa katawan ng tao. Ito is a complete nutrients na kailangan ng iyong katawan as part of the body of Christ. Ito yung mga salita na magbibigay ng kalakasan ayon sa kanyang kapangyarihan sa iyong inner man. This revelation of Christ to Paul from Romans to Philemon ay ito ang nagbubunga ng pagiging godly at hindi ang kautusan hindi ito yung nakapagbibigay bunga ng tayo ay maging godly Ang kautusan ay ipinapakita lang sa tao na hindi siya banal kundi ipinapakita ng kautusan na ikaw at ako ay makasalanan at kailangan mo ng isang tagapagligtas Tandaan natin, the law never produces good godliness but to show that you are ungodly because the law is the knowledge of sin. So, therefore, by the deeds of the law, sabi nga ni Paul, there shall no flesh be justified. Now, this verse in 1 Timothy chapter 6, verse 3, kung hindi mo ito naiintindihan na ang bansang Israel ay nahulog at ang kaligtasan ay dumating sa mga hentil, kung ang iyong pananaw that after the fall of Israel, ang Diyos ay speaking to the Gentiles sa pamamagitan ni Pablo at pilit kang bubabalik sa aral mula sa apat na ebanghelyo during the earthly ministry of Christ. Anong ginagawa natin doon? Inilalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng kautusan. Kung ito yung masusing o yung usisahin, yung mga pangungusap sa mga talata o sa mga aklat na isulat in the four Gospels. Ang talatang ito sa 1 Timothy 6.3 ay hindi ito tinutukoy ang apat na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John. So, yung nakikita natin yung wholesome words in 1 Timothy 6.3. So, in Galatians chapter 1, verse 1, Paul, an apostle not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. So, ang tumawag kay Pablo bilang apostol ay ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama at hindi ng tao. In verse 8, Galatians 1:8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Sabi niya, sa sulat niya,
Maraming hindi nakakaintindi kapag naririnig ang gospel sa scriptures, no? Ah, ito, no? Ang buong kasulatan ay nagsasabi ng iba't ibang ebanghelyo, no? Different gospels, no? Sa iba't ibang panahon, ang sabi sa talatang kung mayroon mang ibang ebanghelyo, no? Liban sa ipinangaral ni Pablo sa kanila ay kanilang sumpain, no? Ayon sa talata, no? Then in verse 9, as we said before, so say I now again. If any man preach any other gospel, no, unto you that you have received, let him be accursed. No? Then in verse 10, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if yet please men, I should not be the servant of Christ. Ituloy lang natin na in verse 11, but I certify you, brethren, no? Ito pinapatunayan niya sa inyo mga kapatid that the gospel which was preached of me is not after man. So ang kanyang ebanghelyo na ipinangangaral, hindi ito galing sa tao. Verse 12, for I neither received it of man, no? Neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So malinaw itong kanyang mga sulat, itong kanyang mga tinanggap na aral na ito, it's a revelation from the Lord Jesus Christ. Ito yung sinasabi ni Pablo na wholesome words of the Lord Jesus Christ in 1 Timothy chapter 6 verse 3 na ating binasa kanina, no? Then in Ephesians chapter 3 verse 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Babasa lang muna tayo, no? In Ephesians chapter 3 verse 2, the following verse, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, no? In verse 2, to you word or toward you, no? Una sa kanya and then sa kanila, no? Verse 3, how that by revelation he made known unto me. Ito isang kapahayagan na ipinaalam sa kanya, no? That that is the wholesome words of the Lord Jesus Christ. Itong revelation na ito na ipinahayag kay Pablo, no? He made known unto me. Kanino? Sa kanya, no? Not Peter, no? Not John, not James, no? Hindi sa ibang mga apostles. Ito yung mystery, no? As I wrote aforetime in few words. Bakit natin ipipilit ang mystery na ito ay ipinahayag din sa iba, no? Kung wala naman tayong makikita sa Biblia, no? Wala naman tayong mga pruweba na ito ang misteryo na ito na ipinahayag din naman sa iba katulad ni Pedro, no? John and James, no? It means kung mayroon mang nagsasabi na may tumanggap ng iba nitong misteryo, isa lang itong nasisiguro natin, no? Ito ay hindi galing yon sa banal na kasulatan. And then in verse 4, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, no? So, kaya kailangan natin itong basahin, ano? When ye read, kailangan nating aralin, basahin, no? That ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So, verse 5, marahil kaya hindi nalalaman, nakikita dahil hindi ito binabasa, no? When ye read, sabi niya, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Then in verse 5, which in other ages, ito na, no? Itong mystery na ito never ni-reveal, no? And ito ay nanatiling sikreto sa Diyos, no? And which in other ages was not made known what God did. Hindi ito ni-reveal in other ages, ano? Alin ba yung hindi niya ni-reveal? Yun ang wholesome words na ni-reveal ni Christ sa kanya, no? From ano yung sulat ni Paul? From Romans to Philemon, ano? Ito yung wholesome words, no? Unto the sons of men as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So in the early church, the body of Christ,
mayroong mga apostles, no, at propeta sa pangunguna ni Pablo. Sa mga panahon na ang salita ng Diyos ay isinusulat, no, na nila ay tumanggap ng propesiya, no, sa local church, no. Noon, no, sa panahon pa na sila ay hindi na kumpleto ang salita ng Diyos, no. Mayroong mga prophets, ano, na nakasama ni Apostol Pablo, no. Sila ay may mga kaloob ng karunungan at kaloob ng pagkaunawa, no. Ang iba ay may kaloob na manggamot, ano, habang ang salita ng Diyos ay sinusulat sa mga panahon na 'yon, ano. So, hindi pa kumpleto, no, the entire scripture na during those days sa panahon ni Peter, panahon ni Pablo, merong mga kanila pa nilang isinusulat, ano, yung ibang mga salita ng Diyos, ano, scriptures, ano. In verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs, ano, of the same body, ano, and partakers of His promise in Christ by the gospel, ano. Then in verse 7, so ito yung mystery, no? They should be fellow heirs, no? Magkakaroon ng magiging fellow heirs na yung mga Gentiles, no? And the same body, in the same body, no? Partakers of the promise in Christ by the gospel, no? So verse 7, whereof I was made a minister, no? According to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power, no? And then in verse 8, basahin lang muna natin, unto me whom am less than the least of all saints. So, ang binabanggit ni Pablo dito ay kanyang sarili, is this grace given that I should preach among the Gentiles, ano? The unsearchable riches of grace. So, si Pablo, as sabi nga, whom am less among the saints, no? So, sa kanya ipinagkaloob, ano, itong unsearchable riches of Christ na ibahagi sa mga hentil, ano. Then in verse 9, ano yung unsearchable riches of Christ? And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hidden God who created all things by Jesus Christ. So ano ba ang ibig sabihin ng to make all men see the mystery of the fellowship? Bakit kailangan nilang makita, no? Initong mga taong ito. Ito yung mga taong nag-consider, ano, ng kanyang sinabi, no, ni Pablo, no, na kanilang makikita o kanilang mauunawaan, ano, itong mystery na ito na binabanggit ni Apostol Pablo. Kung ikaw at ako, hindi tayo i-consider yung sinabi ni Pablo, ay hindi rin natin makikita at hindi natin mauunawaan, ano, itong mystery na ito na binabanggit ni Apostol Pablo. Verse 25, whereof, sabi niya, whereof I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God. Then in verse 26, even the mystery which had been hid from ages. So maraming mga talata na itong mystery na ito, it was revealed to Paul. Subalit hindi naman ni-revealed kahit kanino, no? It was revealed only to Paul after he got saved, no? Later on, ano? Hindi naman automatic nang siya ay maligtas, ni-reveal na ito kay Pablo dahil ang revelation ng Diyos ng ating Panginoon Jesus kay Paul, it is a progressive revelation, ano? Then so sabi niya, even the mystery, which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this ministry among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ang pag-asang ito na nakatago ay walang nakakaalam, no? Kundi lamang sa isang tao. Hanggang hindi sinabi ng Panginoon ang pag-asang ito na nakatago,
sa Diyos, no? Mayroong isang pag-asa na existing that time, no? Ito ay ang pag-asa sa muling pagbabalik ni Jesus upang siya ay maghari, no, sa bansang Israel. They are expecting, no, itong mga taong ito. Kaya nga nung umalis si Jesus, nang siya ay nag-ascend in heaven, bago siya umalis, nagtanong itong mga uh, ng kanyang mga followers, ano, itong mga disciples, na in Acts chapter 1 verse 6, tinatanong nila kung napapanahon na ba na kanyang i-restore yung kanyang kingdom, no? So they are expecting, ito yung mga little flockers, no? Ito yung mga uh, uh, Old Testament saints, no? So the hope of the body of Christ while on earth sa panahon natin is the eternal glory in heaven, ano? Tayo 'yon, ano? Eternal glory in heaven. Sa Israel naman, ang kanilang inihintay ay ang promised kingdom, ano? For them, ano? An earthly blessing when Christ will come in His glory, ano? So in 1 Timothy chapter 6 verse 3, if if any man teach otherwise and consent not to to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Ngayon, kapag ang isang tao ay hindi kinoconsider, ang mga salita ni Pablo, ang sabi sa talatang 4, tignan natin yan, ano ang sabi niya in verse 4? He is proud, no? Si palalo, no? Mayabang, knowing nothing, walang nalalaman, but doting about questions and stripes of boards, no? Mahilig lang itong tanong, pagkakasalungatan, may sakit sa mga usapan at pagtatalo, no? Whereof cometh envy, strife, railings, evil sarmissings, dito lang gagaling yung yung sabi niya yung kapanaghilian, pagkakaalit, pangangalipusta, at masasamang akala, So bakit Dahil hindi siya bibigyan ng kaunawan ng Diyos at ito ang magiging bunga, Then in verse 5, tuloy natin sa verse 5, perverse disputings, of men of corrupt minds, pagtataltalan ng mga taong masasama ng pag-iisip, and destitute of the truth. Ano ito? Destitute of the truth. Yung salat sa katotohanan, Supposing, sabi niya rito, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. Ito ang kanilang iniisip, ang kabanalan, ay paraan ng pakinabang. So marami nito, Yung kala nila itong pagiging banal o ang kabanalan, ito ay isang pakinabang para sa kanila, ang tawag dito is denominationalism, supposing that gain is godliness, Bakit natin gagamitin yung salitang denominationalism? Dahil hindi nila tinatanggap yung wholesome word of our Lord Jesus Christ na ibinigay kay Pablo, ito yung wholesome words from Romans to Philemon. This is the wholesome word given to the body of Christ, hindi nila tinatanggap that this revelation is from Romans to Philemon. Kung hindi ito i-consider ng sino man, he is proud and knowing nothing. Malinaw na si Pablo ang ginamit ng Diyos, upang i-dispense, Alin ang i-dispense niya? O i-dispense sa kanya, ibigay sa kanya, o ipahayag sa kanya ang layunin niya sa body of Christ sa ating present time, Hindi lamang si Pablo ang ating, of course, minamahal na apostol, kundi pati ang mga apostol, na namatay dahil sa kanilang pagtatanggol, sa ebanghelyo na ibinigay para sa kanila ng Diyos, Malinaw na sinasabi ng Biblia na si Pablo ang ating apostol, bilang isang hentil at hindi ang inaangkin ng iba, na si Pedro, isa ito, Si Pedro ang unang nagtayo sa body of Christ. Marami pa rin in this present time, majority, they claim na si Pedro ang unang nagtayo, sa body of Christ. Na sumulat sa Santiago sa mga, ng
ng sumulat si James sa mga 12 tribes of Israel scattered abroad dahil they are under persecution hindi ako ang kanyang kinakausap doon dahil hindi siya ang aking apostol. James is not my apostle si John na sumulat sa 1st, 2nd, and 3rd John to obey the commandments of the Lord, to dwell with Him, is not also my apostle. Paul is my apostle. Ephesians 3, verse 17, that Christ may dwell in your hearts. Sorry. So, in Ephesians chapter 3:17, ang nakalagay doon, that Christ may dwell in your hearts by faith. Christ is in my heart by faith, not by works. Not by the law and not by the obedience of the commandments. Tingnan niyo yung, hindi ko na isulat, hindi ko na ilagay dito sa ating presentation in Ephesians chapter 3 verse 17. Bakit sa panahon natin mahirap tanggapin ang sinasabi ni Pablo to consider his word? Bakit napakahirap? Bakit marami sa atin na parang ayaw nilang pag-aralan sa kabila ng pahayag ni Pablo na ang mga salitang kanyang sinabi ay kautusang nanggaling mismo sa Panginoong Yesus at sa Diyos Ama. Dahil hindi nila tinatanggap or considering kung ano ang sinasabi ni Pablo at hindi sila binigyan ng pangunawa. Sila ay naging mayabang at naging ignorante at inisip nila na that gain is godliness and they are ever learning and never come into the knowledge of the truth. Ito yung binanggit ni Pablo kay Timoteo Bakit? Dahil lang kay isang talata sa Biblia with the instruction of how to study the word of truth ay hindi pa nasusunod. Ayaw nilang tanggapin. So, in Colossians chapter 2, verse 1, for I would that ye knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea and for as many as have not seen my face in the flesh. Nais ni Pablo na kanilang malaman ang kanyang pagpipilit na makita ang mga taga-Colossae at Laodicea in verse 2, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, upang sila ay aliwin at magkaroon ng pagkaunawa tungkol sa lubos na katiwasayan. Paano? They need to consider Paul, what he says, to acknowledgement of the mystery of God and the Father of Christ. Then in verse 3, basa-basa lang tayo up to 4. Verse 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Lahat ng kinatataguan ng kayamanan, karunungan at kaalaman mula sa Diyos. Subalit, paano natin ito maaabot? Of course, sa pamamagitan ng pangangaral kay Kristo batay sa kapahayagan ng misteryo na ipinahayag kay Pablo. So, this mystery was revealed to Paul sa kanyang mga sulat. Kailangan mo itong aralin. Magkaroon ng kasiguruhang kaunawaan ng isang mananampalataya. And in verse 4, and this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Dito, maraming mga tao na handang maglinlang upang iligaw ang marami sa pamamagitan ng nakakaakit na salita. Even hindi ito scriptural, maaaring sila'y maakit. Sa panahon natin, isang paraan upang ang mananampalataya ngayon ay magiging matatag sa kanyang pananampalataya. Ito ay kailangan niyang i-consider ang mga sinabi ni Pablo upang siya ay magkaroon ng pagkaunawa o bibigyan siya ng Diyos ng pagkaunawan. Kailangan ng isang mananampalataya sa panahon natin ngayon ay magkaroon ng matibay na kaalaman batay sa turo ni Pablo. Tandaan natin yan, ang mga salitang ito o aral ay ipinahayag ng Diyos sa kanya
sa kanyang mga sulat, from Romans to Philemon. So malinaw, if you grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ, kailangan natin tanggapin yung wholesome words na ipinahayag ng ating Panginoon Jesus kay Pablo, no? The wholesome words which is from Romans to Philemon para sa ikalalago ng uh, mananampalataya na naging bahagi ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Amen? So again, sa mapagpalang araw sa ating lahat, hanggang sa muli, hanggang dito muna tayo. God bless and to God be the glory.